Tumayo kagad si Jiang Li at sinabing, titignan ko lang kung sino ang mga bisita natin. Pwede na kayong maunang kumain, sabi kina Joker at Yang Mi. Dumiretso sa balkonahe si Jiang Li sa pangalawang palapag at inilabas niya ang kanyang larga vista. Sinuri niya ang buong bilya at nakita niya ang malaking grupo na papunta sa kanila. Makilala niya ang mga ito. Ito ang mga taga-nayon mula sa angkan ng Su na galing sa kabilang ilog. Nilabas ni Jiang Li ang kanyang sniper rifle sabay sabing, kung sabik na sabik kayong mamatay, tutuparin ko ang mga kahilingan nyo. Ang dami nyo pang dumating. Malinaw na, hindi maganda ang angarin nyo. Kung sino man ang mangistorbo sa mapayapa kong buhay, ay nararapat na mamatay. Ang mga taong ito ay hindi naman banta sa akin. Ang inaalala ko lang, sabi ni Jiang Li, ang mutant na tanayon nila. Kung dumating din siya, sasamantalayin ko ang pagkakataong ito para tapusin din siya. Inanap ni Jiang Li sa crowd ng mutant, habang ang iba ay nayaan niya para masumbukan ang lakas at abdi ng kanyang mga patibong. Samantala, ang grupo ng Su Family Town ay nakarating na malapit sa mga patibong. Habang tinitignan nila ang maliwanag na bilya, pakiramdam nila isa itong panaginip. Dahil nang dumating ang apocalypse, nakasurvive sila sa pamamagitan ng pangingisda at sa mga imbak nilang pagkain. Hindi nila sukat nakakalain na sa kabila lang ng ilog ay may isang taong namumuhay sa karangyaan. Patuloy ang lakad pasulong ng mga taga-nayon nang biglang may sumigaw ng malakas. Ouch! Dali-dali itong tinignan ng grupo. Nang makita nila, mutas ang paan ang kasama nila. Natapakan nito ang mga matutudis na pako na nasa tabla. Inutusan kaagad ng leader ng grupo na buhatin at tulungan siya at inalerto ang lahat na mag-iingat sa mga patibong. Nang marinig ito ng pinuno ng nayon na nasa likuran, magbigay kaagad ito ng kautusan at sinabing, magpatuloy lang kayo ng may pag-iingat. Ang taong to ay preparado rin, pero hindi ubra sa atin ang mga ganitong pambatang patibong. Humabanti lang kayo ng daan-daan at gumamit kayo ng mga patpat at sanga para malinis ang dadaanan at matanggal ang mga patibong. Pinapanood lahat ito ni Jiang Li mula sa kanyang sniper scope. Naaliw siya dahil sa pinapakitang katalinuhan ng mga taga-nayon. Nagawa na ng matanggal ng mga taga-nayon ang ibang mga patibong na pako. Unti-unti na silang nakakalapit sa bilya. Dahil tagumpay ang plano ng pinuno sa pagsupos sa mga patibong na pako, sumigla ang mga taga-nayon at nagpatuloy sa pag-abante. Kaya lang sa sumunod na sandali, natalisod ng isang taga-nayon ang isang kable ng mga granada. Sa sumunod na segundo, isang malakas na pagsabog ang dumagundong. Ilang dosenang tao kaagad ang napatay nito. Napatras ang ibang mga taga-nayon sa bakod. Ang iba naman na malapit sa pagsabog ay may biglang naramdaman na sakit sa kanilang mga katawan at muka. Kahit na hindi sila direktang tinamaan ng pagsabog, hindi naman sila nakaligtas sa mga lumipad na pera-perasong bagay dulot ng pagsabog. Nang itaas nila ang kanilang mga damit at makita ang mga tama nito, nataranta ang mga ito. Bumagsak sila sa niebe at nagpagulong-gulong. Dahil dito, tinamaan na naman ang isang kable ng mga granada. Takot na takot ang mga taga-nayon at naguunangan pabalik. Pero dahil sa niebe at kadiliman, marami pa rin nabitag sa mga patibong ng mga pako. Lahat ay nagkagulo at nawala sa ayos. Hindi nila alam kung saan direksyon sila pupunta. Madugot na baka sila abot ang eksenang nasaksihan ng mga taga-nayon. Paano nangyari ito, sabi nila? Napagtanto nila na mahirap at seryoso ang sitwasyon. Kaya kailangan nila ang tulong ni Chanlei. Kung tutusin, madali lang itong wawalisin ni Chanlei dahil sa kanyang special na abilidad na pagkontrol sa yelo at niebe. Pinuntahan at pinalibutan kaagad nila ang pinuno ng nayon at sinabing, kailangan natin ang tulong ni Chanlei, hindi na pwedeng madagdagan ng mga nasawi. At saka, lagpas pa ng 100 metro ang layo ng bilya, hindi natin alam kung gaano pa karami ang mga patibong. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ng pinuno ng nayon ng may pagkadismaya. Naisip niya ang tungkol sa babala sa kanya ni Chanlei, na huwag guluhin at labanan si Jiang Li, at kung paano niya ito sinermonan na tinawag na duwag. Pero ngayon, dahil marami nang nasawi, bago pa sila makarating sa pinto ni Jiang Li, naguguluhan na ito. Samantala si Jiang Li ay tahimik lang na minamasdan ng lahat sa kanyang sniper rifle. At nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang mutant na kayang magkontrol ng yelo at niebe. Dahil sa dami ng tao, sabi ni Jiang Li, hindi ko masabi kung sino sa kanila ang mutant. Kulang sa 200 metro na lang ang layo nila sa akin. Madali na lang sa akin na patayin sila. Kahit na umatake ang mutant galing sa likod, basta nasa loob siya ng 2,000 metro, mababaril at mapapatay ko pa rin siya. Nag-isip ang pinuno ng nayon kung magmamakaawa ba siya kay Chanlei para tulungan sila. Pero sa bandang uli, naisip din niya na imposibleng magmakaawa ang isang lolo sa kanyang apo. Pinatibay ng pinuno ng nayon ang dibdib niya at pasigaw na pinagalitan ng mga taga-nayon. Ano ba kayo? Wala na ba tayong mga kwenta kung wala si Chanlei? Sino pa ba ang hindi nakakapaglagay ng mga patibong sa mundo?
Nung mga bata pa tayo, pinaglalaruan lang natin ang mga yan. Nauuli lang yan ang mga mababangis na ayop. Napakalapik na natin. Kung makatakas man lang monghe, hindi niya isasama ang templo. Ano bang kinakatakot nyo na pwede niyang gawin? Sabay abot niya ng largabista sa isang taga-nayon at sinabing, tignan nyo kung ano ang nasa loob ng bilya. Nang makita ito ng mga taga-nayon, hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Ang bahay ay napakaliwanag, puno ng mamahaling gamit. Ang pagkainan ay puno ng masasarap na pagkain at higit sa lahat may dalawang maladyosang babae na masarap ding papakin. Natukso ang mga taga-nayon. Kaya lang, nangangamba pa rin sila dahil ang lupa sa Niebe ay puno ng mga patibong. Kaya iniisip nila na mas maganda pa rin na tawagin si Chanley. Sa kanyang abilidad, kahit konting lakas lang ang gamitin niya, gilitaw lahat ang mga patibong. Nagalit ang pinuno ng nayon nang marinig ito at sinabing, mga wala kayong kwenta. Mukhang nayon natin maliban kay Chanley ay puno ng mga duwag. Kung natatakot kayo, pwede na kayong bumalik pa uwi. Huwag nyo nang bigyan ng kahihiyan ng mga sarili nyo. Dahil sa ginawang reverse psychology ng pinuno ng nayon, kumulo ang mga dugo ng mga taga-nayon at ipinahayag nila, hindi kami duwag lolo at hindi kami natatakot. Ipapakita namin sa iyo ngayon kung paano namin pagbabayarin ang Jiangli na yon. Sabay pulot na mga kagamitan nila. Nasiyan ang pinuno ng nayon at sinabing, ayos yan. Sa totoo lang, wala naman dapat ikatakot. Wala naman talagang kwenta ang mga pambatang patibong na yan. Basta mag-iingat lang kayo. Matapang na nagpatuloy ang mga taga-nayon sa pag-alis ng mga katibong. Dahil natuto na sila sa malupit at masakit na karanasan, nagsimula na silang magbato ng mga tipak na yelo sa unahan at nagawa nilang mapaaktibo ang mga ibang patibong. Tumaas ang kumpiyansa ng mga taga-nayon at sinabing, 100 metro na lang at mapapasa atin na ang mga pagkain at magagandang babae. Natuwa ang pinuno ng nayon at sinabing, ayos, ipagpatuloy nyo lang yan. Hindi tayo kayang pigilan ng mga patibong na yan. At sinabihan niya ang grupo ng may mga shotgun. Sa pag nakita tayo ni Jiangli at nagpaputok siya, gantian nyo kaagad-agad. Huwag kang mag-alala lolo, sabi ni Boy Shotgun. Basta ipinakita niya ang mukha niya sa amin, panigurado, sabog ang ulo niya. Tinapanood pa rin ni Jiangli ang lahat sa kanyang sniper scope at sinabing, ang ganyang pamamaraan sa pagtanggal ng mga patibong ay hindi sumabi sa isip ko. Pero ang totoong palabas ay padating pa lang. Ang sinaunang pamamaraan ay epektibo lamang sa mga sinaunang patibong. Pero ang paparating na makabagong teknolohiya ang gugulantang sa inyo. Si Yang Mi nakatatapos lang kumain ay nakarandam ng takot at pag-aalala nang makita niya ang sitwasyon. Nagsalita ito, ang daming mga tao. Kapag nakapasok sila, tapos na tayo. Sa isang banda si Joker ay kalmado lang at sinabing, ilan kaya ang mamamatay sa pagkakataong ito? Sabay kutsa niya kay Yang Mi, tignan mo ang sarili mo, takot na takot. Kung ang tapang mo ay kamukha lang ng sadaga, paano mo susundan ang kapatid natin si Jiangli sa inaharap? Dahil sa gabundok ng mga bangkay at mga lawa ng dugo na ginawa ni Jiangli sa komunidad, para kay Joker, maliit na lang na eksena to. Nang makapasok na sila sa tamang distansya, inactivate na ni Jiangli ang soundproof ng bilya. At sa isang iglap, nawala ang ingay na nanggagaling sa labas. Sabay pindot niya ng buton para i-activate ang landmine. Kaboom! Isang napakalakas na pagsabog ang gumagundong sa labas ng bilya. Nagliwalag ang buong bilya na parang umaga. Sa isip ni Jiangli, kahit na hindi ko naririnig ang mga sigaw sa labas, kitang-kita ko naman ang nakakasilabot na eksena. Labas ang mga laman loob at ang mga parte ng katawan at mga dugo ay nagkaalat at tumilapon kung saan-saan. Kaagad pinawisan ng malamig si Yang Mi. Siyempre, sanay siya sa marangyang buhay at hindi pa siya nakakasaksi ng ganitong eksena. Nagsimula siyang magsuka malapit sa lamesa. Kahit na si Joker na medyo sanay na sa ganito ay tumalikod pa rin. Hindi rin niya kinaya ang nakita niya. Walang tigatig si Jiangli at sinabing, kasalanan niyo yan. Kayo mismo ang nagdala sa sarili niyo sa kamatayan. Sa bagay, mas magandang mamatay ng maaga kaysa magdusa dito sa apocalypse. Ang mga matatanda na namumuno na nasa likod ay natulala, na blanko ang mga isip nito at hindi nila matanggap ang realidad na sinapit at nakikita nila. Paano nangyari ito sabi ng isang binata na natuliro dahil sa pagsabog? Tumakbo ito at yumakap sa nanginginig na binti ng pinuno ng nayon. Nautal na sinabi niya, Lolo, patay na silang lahat. Ang mga katawan nila ay nagkaputol-putol. Tumakbo na tayo. Ang pinuno ng nayon na nagulat at natulala sa eksena ay natumba sa niebe at nagsalita. Anak siya ng demonyo. Gusto lang naman natin kunin ang kanyang mga pagkain at asawa. Paano niyang nagawang patay ng daang-daang pamilya natin? Bilang isang pinuno at taga-sulsol,
Alam niya na hindi siya makakaligtas sa responsibilidad sa pagkamatay ng mga tao. Pinapanood lahat ito ni Jiang Li at sigurado na siya ngayon na hindi nila kasama ang mutant na kaya magkontrol ng yelo at niebe. Kaya naisip niya na wala nang dahilan para panatilihin pang buhay ang mga taong ito. Naglabas siya ng pana na 3 ang lagayan. Sinara na niya ang kanyang jacket. Sabay utos sa AI system na buksan ang bintana sa harap niya. Daan-daan na tumaas ang malaking bulletproof na bintana. Naglagay si Jiang Li ng 3 palaso sa pana at sinabing, "Pagkatapos ng kalahating buwan na pagsasanay at pagpapahusay ko sa aking special na abilidad, dalubasa na ako sa pagtira ng 3 palaso ng sabay-sabay." Nagumpisa na si Jiang Li para ubusin ang mga ito. Pinakawalan na niya ang mga palaso. Bumaon kaagad ang mga palaso sa ulo ng 3 taganayon. Ang modernong pana at mga palaso ay lalo pang pinalakas ng kanyang special na abilidad, kaya naging mas nakamamatay ito. Pitas lang ng pitas ng buhay ang mga palaso ni Jiang Li. Ang magulo at tarantang grupo dahil sa pagsabog ay walang kaalam-alam na inuubos na sila. At sa wakas nang may makapansin na, sumigaw ito na maraming namamana. Sabog din ang ulo nito pagkatapos. Ang mga taganayot na may shotgun ay dali-daling umasinta. Kaya lang dahil sa dilim, hindi nila matukoy ang direksyon ng mga namamana. Habang si Jiang Li kitang-kita niya at nakatarget ng gusto sa kanyang tactical scope na may infrared. Dahil may mga baril ang mga ito, inuna niya ang mga ito para tapusin. Sapul kaagad sa ulo ang isang taganayon na may shotgun. Nang makita ito ng mga kasama niya, binalot na sila ng takot at ng takbuhan. Imposible, sigaw ng isang taganayon. Ang layo ng bilya at ang lakas ng hangin at niebe. Paano sila nakakapana ng ganong kaeksakto at kalakas? Nang makita ng tinununang nayon na tumutumba ng isa-isa ang kanyang mga kanayon, manlumo ito at sinabing, "Kasalanan ko ito lahat. Hindi ako nakinig kay Chanley. Masyado akong naging arogante." Sinampal niya ang kanyang mukha at sinabing, "Nararapat lang na mamatay na ako. Binigo ko ang aking mga ninuno. Isa akong kaiyan sa pamilya ng Zhu." Pinapanood ito ni Jiang Li sa kanyang scope at sinabing, "Kung yan ang gusto mo, lolo, pagbibigyan kita. Masunurin din naman ako." Kaya lang, bago pa pakawalan ni Jiang Li ang mga palaso, biglang may lumitaw ng malakas na hangin at niebe. Bumuo kagad ito ng isang buhawi. Umaran ito sa pagitan ng bilya at mga taganayon. Tinabi na ni Jiang Li ang kanyang pana at naglabas siya ng sniper rifle. Dahil alam niya ngayong dumating na ang mutant na kayang kontrolin ng yelo at niebe, ay hindi nauubra ang mga palaso. Si Chanley lang ang nakakalam sa pagitan ng lakas ni Jiang Li at ang mga taganayon. Pagkatapos niyang marinig ang matinding pagsabog, nag-ipon siya ng lakas at tapang para pumunta sa lugar. Binubuhos ni Chanley ang lahat ng kanyang lakas para arangin ng niebe ang bilya habang sinisigawan niya ang kanyang mga kanayon na, "Takbo! Takbo! Hindi ko na kayang panatilihin ito na matagal." Nang makita ni Jiang Li na nakarang ang buong bagyo ng niebe, hindi na ito nagtangkang bumaril dahil masasayang lang ang kanyang mga bala. Lalo na mga ilang daang kaon na lang ang natitira sa kanyang kabilang space dimension. At naisip niya ang ganyang kalaking bagyo ng niebe ay nakakapagod at may umigit kumulang 1 kilometro pa para makatakas sila at makabalik sa kabilang ilog. Sa palagay ko, sabi ni Jiang Li, hindi siya makakatagal. Naglabas si Jiang Li ng mga kagamitan na pamproteksyon sa kanyang katawan mula sa kabilang space at naganda na ito para lumabas. Nagpaalam ito sa kanyang 2 dalagita. "Hintayin niyo lang akong makabalik," sabi ni Jiang Li. Habang tinitingnan ni si Jiang Li ng walang pag-aalinlangan, nakaramdam ito ng matinding seguridad. Samantala si Chanley ay nahihirapan na mapanatili ang bagyong niebe. Nang mapagtanto niya na uminto na si Jiang Li sa pagpana, natuwa ito at naisip niya na epektibo ang ginagawa niya. Kaya lang may umalingaw na tunog ng makina. Narinig ito ng lahat ni Chanley. Biglang lumitaw sa niebe ang isang SUV. Inactivate ni Jiang Li ang sasakyan sa autopilot at naglabas siya ng armalite. Bratatatat! Taob at sa pulang mga ulo ng mga taganayon. Ang isang taganayon ay napasigaw sa takot. "Nandyan na siya, Chanley. Pakiusap, pigilin mo siya at gamitin mo ang kapangyarihan mo." Tinignan ni Jiang Li kung saan nanggagaling ang direksyon ng boses para mahanap kung sino sa kanila ang mutant. Napukaw ang atensyon ni Jiang Li sa isang chubby na kakawan. Habang ang lahat ay kumakaripas ng takbo sa takot, siya lang ang lumilingon at umaalalay sa mga taganayon. "Ikaw pala yun," sabi ni Jiang Li. Sabay putok ng baril ni Jiang Li. Umagibis ang bala malapit sa tenga ni Chanley. Takot na takot ito at pinawisan siya ng malamig. "Sakay ka na dito, Chanley," sigaw ng kanyang isang kanayon. Umupo si Jiang Li sa sasakyan at nag-isip ng 2 segundo. At naisip niya, ito yung tamang pagkakataon para tapusin ang mutant na to. Kailangan hindi siya makatakas. Binarurot muli ni Jiang Li ang sasakyan niya at tinapon niya ang mga ito. "Kung mapapatay ko ang mutant," sabi ni Jiang Li, "ang ibang mga taga-nayon ay parang prutas na lang."
na madaling pitasin kapag wala na ang may-ari. Pero si Chanley, pinapanatili pa rin ang bagyong niebe sa paligid nila, lalo na sa kanyang sarili, para harangan ang mga atake ni Chanley. Kaya lang ang kanyang bagyong niebe ay limitado lang at hindi kayang protektahan ng lahat ng taga-nayon. Kung gayon, sabi ni Chanley, kung gusto mong protektahan ang sarili mo, ubusin ko na lang ang mga kanayon mo. Pinagbabaril na ni Chanley ang mga taga-nayon. Habang nakikita ni Chanley ang kanyang mga kanayon na tumutumbay isa-isa, nakaramdam ito ng kirot sa puso dahil hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para iligtas silang lahat. Nakangiti lang si Chanley at iniisip niya na anong mas mahalaga sa iyo, ang buhay mo o ang buhay ng mga kanayon mo. Nagpatuloy lang sa pagtubis at pagbutas ng mga bungo ng mga taga-nayon si Chanley. Madali lang silang mahabol ni Chanley dahil sa kanyang SUV na pangnyebe. Lalo na ang mga taga-nayon ay dala ang mga bangkay ng kanilang mga pamilya. Iniisip nila kahit papano mabigyan nila ito ng maayos na libing. Nang ma-realize ni Chanley ang problema, sinigawan niya ang kanyang mga kanayon. Itapon niyo na ang mga bangkay at bilisan niyo. Nag-alinlangan ng dalawang taga-nayon. Bangkay ito ng kapatid at tatay ko. Di ba sila magkakaroon ng maayos na libing? Dahil wala silang pagpipilian sa malalang sitwasyon, tinapon na nila ang mga ito sa dadaanan ni Chanley. Iniwasan lang ito ni Chanley at inasinta na niya ang dalawang taga-nayon. Dahil sa kanyang sniper rifle na pinausay ng kanyang special na abilidad ay lalong lumakas ito. Pinaputukan na ito ni Chanley. Tagos ang isang bala sa dalawang ulo ng taga-nayon. Nang makita ito ni Chanley at ng mga taga-nayon, nagulantang ang mga ito. Sabay-sabay silang tumingin kay Chanley na parang nagmamakaawa at umaasa. Gumawa ka ng paraan, sabi ng isang taga-nayon kay Chanley. Mag-isip ng saglit si Chanley at dahil sa desperasyon, may biglang puminang liwanag sa kanyang mata. Hinunat niya ang kanyang kaliwang kamay sabay bukas ng kanyang palad. Nabiyak ang yelo sa daan na dadaanan ni Chanley. Dahil sa patuloy na pagbiyak ng yelo ni Chanley, napalaki niya ito at nagawa niya mapahinto ang sasakyan ni Chanley. Lumabas sa bintana si Chanley para tignan ito. Nakita niya ang mahabang biyak na umigit kumulang ng 10 metro. Sapat na para hindi siya makausad. Tumayo sa bubong ng sasakyan si Chanley at nakaramdam ito ng konting inig. At iniisip niya ang mutant mayon ay may abilidad na mabiyak na makapal na niebe. Pero mukhang hindi pa yun ganun kalakas. Kung hindi, malamang, yubog ako sa ilog kasama ng sasakyan, sabi ni Chanley. Nagpaputok pa ng ilang tira si Chanley hanggang sa mawala na ang mga ito. Napabuntong ininga si Chanley at naisip niya na delikado ng labanan ng lalaking yun sa niebe. Dahil sa abilidad niya na pagkontrol sa yelo at niebe, ay hindi mo masasabi kung ano pa ang makakaya niyang gawin. Para matanggal ang pagkabalao ng gulong, milagay ni Chanley ang kanyang SUV sa kanyang kabilang space dimension at tinilabas niya ito ulit at bumalik na siya sa safe house. Nakita ni Chanley na alis lahat ng patibong ay nasira, kaya kailangan nilang maglagay ulit nito. Pero hindi ito malaking kawalan sa isip niya kung isasaalang-alang ang bilang ng mga namatay. Nakabalik na si Chanley sa bahay. Si Yang Mi ay nangihina pa rin dahil sa kakilakilabot na eksenang nasaksihan nito. Magtanong si Joker nang may pag-aalala, napatay mo ba ang mutant na umatake sa atin dati? Umupo sa sopa si Chanley at sumagot, ang lalaking yun ay tumatakbo lang. Hindi naman siya nakikipaglaban sa akin. Ginagamit lang niya ang kanyang special na abilidad sa pagtakas, kaya ang hirap niyang patayin. Sa sandaling yon, nagtanong si Yang Mi. Nagsalita ito sa mainang boses. Chanley, hindi ba tayo masyadong malupit? Ang pagpatay ay isang malaking krimen. Hindi ka ba natatakot na managot sa batas pagkatapos ng apocalypse? Pinisil lang ni Chanley ang quiz nito at sinabing, ano sa tingin mo? Iniisip ni Yang Mi na bago ang gabing yon ay nangangarap pa siya na matatapos na ang apocalypse. Pero ngayon, mukhang hindi na. Dahil sa labanan, nagutom si Chanley at tinutusan niya si Joker na maganda ng makakain. Okay, sige, anong gusto mong kainin? Tanong ni Joker. Sumagot si Chanley, mag-adobo ka ng atay at balon-balunan. Samaan mo ng inihaw na isaw. At para may sabaw, magluto ka rin ng dinuguan. Nang marinig ito ni Yang Mi, nagsuka na naman ito ng nagsuka. Naalala niya ang madugong eksenang nakita niya. Tinukso pa siya ni Chanley at sinabing, di ba nanlalambot ka? Dapat kumain ka ng masustansyang pagkain para bumalik ang lakas ng iyong katawan. Samantala, nang makabalik na ang mga taga-nayon sa kanilang nayon, nabalutan ang lahat ng takot at kaba. Inaasahan nila na darating ang kanilang mga bayani ng maraming dalang mga pagkain. Pero ang nangyari, bumalik silang magulo at takot na takot. At higit sa lahat, nahati pa ang mga bilang ng mga ito. Napuno ng iyak at matinding kalungkutan ang buong nayon. Ang iba, hinahanap nila ang kanilang mga asawa. At ang iba naman ang kanilang mga anak. Binalaan ko na kayo, bulong ni Chanley, habang pinapanood ang mga nangungulila. Biglang inawakan ng pinsan ni Chanley ang kamay niya at sinabing, tara dali, sumama ka sa akin. Nangihingalo na si Lolo at gusto kanyang makita. Nang marinig ito ni Chanley,
na masama ang kalagayan ng kanyang lolo, kinabahan ito. Kaagad tumakbo siya at pinuntahan niya ito sa bahay. Sa labas ng bahay ay maraming tao. Tinignan lahat ng mga taga-nayon si Chanley. Nagsalita ang isang babae. Chanley, narinig ko na ikaw lang sa pamilya natin ang hindi sumama. Bakit hindi ka sumama? Ikaw lang ang biniyayaan sa Su family. Meron kang espesyal na abilidad. Pero kapag may ganyang pangyayari, ayaw mong manguna. Sa halip, magtatago ka pa sa bahay mo. Alam mo ba kung ilang tao ang namatay sa pamilya Su dahil sa'yo? Dagdag pa ng isang babae. Sumagot si Chanley ng pabulong at sinabing, pinayuhan ko na sila na huwag silang pumunta, pero hindi sila nakinig. Lalong nagalit ang mga ito. Kung nandun ka, magagamit mo ang special na abilidad mo para kontrolin ang niebe at hindi sana sila namatay at nasabugan ng boba. Anong klaseng pag-iisip yan? Sabi ng kanyang mga kanayon. Biglang may lumabas na isang matanda mula sa bahay at sinabing, huwag na kayong magsalita. Hindi ito kasalanan ni Chanley. Pumasok ka na, sabi ng matanda kay Chanley, at hinihintay ka na ng pangatlo kong kapatid. Sa mga oras na yon, ang pinuno ng nayon ay nag-aagaw buhay na at nakahiga sa kama. Nilapitan ito ni Chanley. Nagsalita ang pinuno ng nayon at sinabing, kasalanan ko lahat ito. Kung nakinig lang ako sa payo mo, marami sanang miyembro natin ang hindi namatay. Simula ng mag-apocalypse, ang akala ko dahil hindi tayo natatalo sa mga ibang mga nayon, ay wala nang makakatalo sa atin. Ngayon, naintindihan ko na, ang dahilan kung bakit malakas ang nayon natin ay dahil sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Chanley at nagpatuloy ito. Ipinaliwanag ko na sa ibang miyembro ng pamilya na ang operasyong ito ay kasalanan ko. Alam ko ang mga kanalin natin ay maraming sinasabi laban sa'yo, pero sana umaasa ako na hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Isa lang ang angkan natin. Kailangan nating tulungan ang isa't isa para makasarvive. Habang tumutulo ang luha, may isa lang akong hiling bago ako mamatay, sabi ng pinuno ng nayon. Protektahan mo ang Su family. Tumangot si Chanley habang tumutulo din ang luha. Pagod na ako. Buling mga salita na binitawan ng pinuno ng nayon.